So sir, kung papansinin mo, ulitin ko lang para doon sa recording. Yung una natin ginawa is chinek muna natin yung market structure to identify kung ano talaga ang current, no, updated na nangyayari sa price action movement. Okay? Mhm. Kasi ang ating fundamental analysis kanina, base dito sa fundamental analysis, ang gold ay bearish. Okay. So bearish. Nasaan na ba yun? Gold, no? Sell. Gold bias is sell. So bearish yan. Although, pang sinasabi niya dito, hindi na ganun kalakas yung rally niya. Okay? Pero still, bearish pa din tayo. Kuha niyo po. So yung Oo. alignment ng FA at saka TA nakuha na natin. Confirmed siya ng 100 EMA, bearish. Candles below the 100 EMA is bearish. Confirmed siya ng ating market structure. Okay? Mhm. So, yung next step natin is to identify yung ating point of interest or yung ating area of value, which is ito po Mhm. yun. Di ba? Malinaw, ito yung ating area of value. We found that Mhm. OB and fair value gap. So, sabi ko po kanina, based sa ating previous experience, mas malimit bumabalik sa FBG. Pero kahit pa Okay. bumabalik sa FBG, alam natin na sa smart money institution, ang pinaka-safe ay OB. So ano yung ibig sabihin nun sa atin? If mangyari na lumapat ang candlestick dun sa fair value gap, aware tayo na posible ang umangat doon. So ano yung two step na pwede nating ilagay agad sa ating rules? Number one, hindi tayo magte-trade unless meron ng confirmation ng reversal sa FBG. Mhm. Yeah, ibig sabihin lumabas na yung price action sa FBG after yung pumasok and nag-form na siya ng choke sa 15 minutes. Maliwanag po. Okay. If we are going to apply yung ating smart money concept trading strategy. Kuha niya kapatid, yung manual Gawa. trading natin. Now, given the fact na meron tayong zonar na pwedeng i-check, which ito yung ginamit natin do sa past 3 trades natin. So, i-click lang natin yung zonar, activate lang natin. And then kung papansinin nyo sir, dito sa zonar natin, ang kanyang ang kanyang entry level is dito pa sa taas na to. Dito pa, Oo. hindi pa dito. So what does it Mhm. do? Laging sa pagtitrade sir, kailangan define yung specific na rules na implement. So as mentioned sa inyo po kapatid, dito sa trade na ito, ang primary na trading strategy natin is using yung zonar. For the very reason na madali nyo po itong masusundan. Kuha nyo kapatid. Kasi ang gagawin mo Oo. lang, i-on mo lang yung sonar, titingnan mo yung entry level. And kapag ang candlestick, kapag Saan nakalagay yung entry level? Eh, yung blue? eto po, Yun, entry. Okay, yun, entry. Okay. entry, stop loss, TP1, TP2, TP3. Kuha nyo kapatid. So, paano yan? Eh, yung ano mo, yung ginawa nating berry shop, per value. Kaya nga Value sir. ano? So, given that sir, ang una natin gagawin is, if magte-trade tayo sa H1, which means swing trade po yon. Aha. Swing trade, H1 kasi yan eh. So, Ah. mangyayari niyan, hihintayin natin kung mag-enter tayo ng swing trade, then we will follow yung sonar. Ah. Wala nyo kapatid. Kasi again, Mm. ulitin natin ang isa sa purpose natin dito kaya-kayan is for you to identify kung ano yung best trading strategy at type na aakma sa iyo. Okay. Diba? So, kailangan nating ma-identify ano ba yung best sa'yo, kahit tinuturo ko sa'yo lahat. Okay. Mga kapatid. So, dito kung papansinin mo, kung magsiswing trader ka, meron ka ng target entry. Kopya. Now, Kopya. hindi pa Kopya. natin alam, hindi pa tayo bumaba sa ibang entry, di ba? Oo. So, ngayon naman, kung halimbawa, Kuya Tan, parang tagal ng swing, pwede ba nating silipin kung mag-intraday ako? Then, punta tayo sa 15 minutes. Okay? And then, in the 15 minutes, okay? Kung papansinin nyo po, sa 15 minutes, mayroon naman siyang maagang entry naman masyado. Pansin nyo po?
Ang Oo. ating area of value is nandito pa sa taas na to. Kuha niyo po. Oo. Pero sa 15 minutes, may entry na dito. Kuha. Oo nga. Bakit? Kasi yung entry niya, mayroon kasing fair value gap dito sa 15 minutes. Yan o. Kuha niyo po. I-off ko muna ang Okay. sonar ko. So ito fair value gap. Yeah, kita yan. Fair value gap yan sir sa 15 minutes. Fair value gap 15 minutes. Okay? So ibig sabihin, possible siya na balikan tapos magkaroon nga ng entry. In confluence with dun sa ating zonar. Sonar. Kuha niyo Okay. kapatid. Dito lang, Oh. um, ito matagal, paano ba? Hindi naman siya talaga basic strategy pero ginagamit ko lang na pang check. So pagka ganyan na 15 minutes, punta muna tayo ng D1. Off ko muna tong sonar. Okay? Kasi kailangan ko pong i-check yung ano nangyari sa previous day. Okay? So ang previous day ay ito. Okay? So ito yung previous day. Okay? So ang previous day, tapos ang 50% yan ay kasi mini-measure ko sir ngayon yung premium at saka ano niya, discount price niya based sa previous day. Okay. So, chinecheck ko lang sir kung ah pwede tayo mag 15 minutes based sa ibang confluence. So, ito dapat ay sell. Kasi using this ano, confluence, dapat buy ang position. So, okay. So, wala ako trade ng 15 minutes. So, therefore, pagbaba ko ng 15 minutes, titingnan ko kung anong nangyari. Okay. So, ito yung previous day natin. So, lalabas sir, ito ang ating boss. Nakakasunod kayo kuya Oo. sa iBearish boss. Okay. So, ibig sabihin, possible sir tayo magka-trade ng 15 minutes. Kasi meron na siyang boss. Pag binalikan yung bearish OB, May chok na. di ba? Hmm. So, meron tayong shock. Pero kailangan ang price ay lumabas dito sa kulay puti na box. Para mangyayari, continuation trade siya. Hmm. Okay. So, okay na tayo dyan. So, tanggalin ko muna to. Ito yung sa swing trade. Okay. Ito yung ating 15 minutes. So, intraday. So, kung mag-intraday tayo, balikan natin yung zonar. Okay. So, ayan. So, ito yung ating hihintayin. Yung entry. Kuha. Ang entry ay ito. Oo. Ang ating SLI ito. So, sa akin, kahit na may akong mga ganyan, double check ko kung yun ba Kung ay mas, kung base. malaki, no? Hindi po. Oo. Tsaka kung base po sa aking knowledge ABP. and experience, tama ba siya? So, Tsaka check ibe-baby yan. pips pa naman yan, di ba? Po, Ibe-baby pips pa opo, naman. i-BBP pips po yan. Ito ay ano lang, location lang ng entry, stop loss. Pero kung Guide. magkano ang Oh, iti-trade, wala tayong guide problema lang, doon no? kasi may risk management tayo. Oo. So, dito sir, so far, good ako dun sa suggestion ni Sonar. Why? Kasi una, yung entry is lumabas ng ating yung box na drawing ko kanina. That's one other Oo. confluence. And nakalampas na siya. So, magbabounce din siya sa ating Bearish. bearish OB. M15. Okay? Kuha niyo kapatid. Kuha. So, ang SL is okay dahil above siya ng previous swing high, di ba? Naintindihan niyo kapatid? Hmm. Oo. So, safe yon. Ang entry lang is maaga talaga yung entry ni Sonar. So, pang lalabas, mababiolate yung SMC strategy natin na entry. Kasi hindi pa siya nakakalabas sa bearish OB natin, mag-entry na tayo. Kuha nyo kapatid. Oo. Kuha. Pero alis sabay na, di-antayin mo na lang. Para Magkakaiba yun, sigurado. sir. Malaking pagkakaiba yun. Kasi pag dito ka Okay. nag-entry, ang haba na ng iyong stop loss. Hindi mo masusunod yung TP1, TP2, TP3. Oo. Kuha nyo kapatid. Oo. So, dito,
um, mag-entry po ako dito pag lumapat doon. Since ang basis ko naman is yung previous trade natin with Sonar is positive naman. Hindi, ang pinapoint ko is dun sa taas ng pula. Sa taas po ng pula alin po. Hindi. Yung blue tsaka yung entry tsaka yung pula. Yan, Ito po. yung line ng pinaka very showy. Opo. Patagusin ko na doon ng konti. Opo. Tatagos, Bago, tatagos talaga sir kasi sir ang entry mo nandito. oo nga. So ang point ko lang kung susundin natin is yung manual trading strategy natin, ang entry natin should be pag lumampas na ng bearish OB. Pag lumabas. Oh, okay, Kasi okay. hindi natin yung masusunod kasi hahaba na yung ating SL masyado. Oo. Tama, oo. Kuha niyo po kapatid. Ako, So dito kung ano susundin natin tong sonar, kuha niyo kapatid, dito tayo mag-entry the moment na tumama na siya doon. Ang wish ko lang, sana bago siya umakyat, bumaba muna siya. At least dito sa mga level na to. Bakit? Kasi para yung price nito is maging discount mas price. mababa. Oo. Kasi kung dito premium price siya eh. So hindi ako kumpante. So kaya ang gagawin natin, bagaman meron tayong sonar, follow pa din tayo dun sa tamang checklist. So dito, tingnan muna natin. Pag yan bumaba dito, let's say ito, Ah. baka nandito siya. Pag dito yan, umakyat na yan, parang negative yon na Oo, kasi entry. nakaangat na agad eh, no? Di ba? Pero hindi pa yan sir, siguradong angat yan. Tingin ko bababa pa yan hanggang dito. So pag bumaba yan dito, acceptable yung entry ni Sonar. Kasi confluence na siya dun sa ating manual trade. Kuha niyo kapatid. Okay. So ito yung magiging ano natin. Pag yung bumalik ka na agad doon, wala tayong entry dyan. Kuha niyo kapatid. Kuha. Kasi masyadong risky. Kasi hindi naman porket binigay ni Sonar, kukuhanin natin yun eh. 'Di ba? Parang si Sonar natin is additional confluence and to identify yung mga entry. Kuha niyo kapatid. Kuha. Kuha. So ang gagawin natin, lalagay tayo dito ng red na ano na line para alam natin oh ito yung Touchdown. kailangan ma-touchdown tapos bumalik muna kasi para tamaan yung tamang entry ni Sonar. Mhm. Kuha po kapatid. Pagbaba, and then pagtaas, saka po tayo mag-entry. Kuha kapatid. Kuha. Okay.